Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, aalamin natin kung bakit hindi lahat ng hayop ay pwede nating paamuhin. Para malaman ang kasagutan, obserbahan natin ang manok. Alam mo ba na may 1,000 lahi ng manok sa buong mundo? Merong punggok, merong mabalbon, merong dambuhala, at merong nakahubad. Kahit magkakaiba ang kanilang itsura, lahat sila ay nanggaling sa iisang uri ng manok. Yan ay ang jungle fowl, ang ninuno ng lahat ng manok. Labuyo naman ang tawag rito sa Pilipinas. Nakita ng mga sinuunang tao ang labuyo at naisipan nilang paamuhin ito para pakinabangan. Ang galing, no? Nagawang paamuhin ng mga sinuunang tao ang manok para pakinabangan sa agrikultura. Nangyari ito 8,000 taon na ang nakalipas at ang tawag doon, domestication. Ang domestication ay ang proseso sa pagpapaamo ng wild na hayop upang ito ay ating pakinabangan. Hindi lang pagpapaamo ang sakop ng domestication. Binabago rin kasi nito ang DNA at genetics ng hayop para baguhin ang anyo at katangian ng isang hayop. Gaya ng manok, ginawa natin itong mas mataba at mas mabilis mangitlog kumpara sa ninuno nito na matatagpuan sa gubat. Ang iba pang halimbawa ng domestication ay kambing. Merong wild na kambing at merong ding domesticated na kambing. Ganon din sa mga aso. Merong mabangis na aso at merong aso na maamo. Ayon sa pagsasaliksik ng mga historiador, ang mga aso ang pinakaunang hayop na matagumpay na na-domesticate ng mga tao. Nagsimula ito sa mga wolf at inalagaan ng mga tao hanggang sa magbago ang itsura ng mga wolf. Nangyari ang unang domestication sa wolf, 15,000 taon na ang nakalipas. Pagkalipas ng mahabang panahon, nagbunga ang wolf ng iba't ibang breed ng aso. Simula din nun, nagsimulang i-domesticate ng mga tao ang baboy, pusa at kalabaw. Pero bakit sa tinagal-tagal ng panahon at sa dami ng hayop sa mundo, bakit kakaunti lang ang matagumpay na na-domesticate ng mga tao? Bakit hindi tayo nagtagumpay sa pag-domesticate ng mga lion, killer whale at buwaya? Ganito kasi yan. Merong 4 na kwalifikasyon para piliin kung anong hayop ang pwede mong paamuhin o gawing domesticated. Merong 4 na F. Nariyan ang friendly, feedable, fecund at family friendly. Kung ano yung 4 na F, yan ang sabay-sabay nating aalamin. Una ay ang feedable. Para sa pagpili ng hayop na aalagaan, dapat ay madali itong pakainin at hindi magastos. Gaya ng kalabaw, inalagaan ito ng mga sinuunang tao dahil ang kinakain lang nito ay damo na nagkalat lang sa paligid. Hindi na sinubukan pang gawing domesticated ang mga tiger dahil mahirap itong pakainin. Biruin mo yon, kailangan mo itong pakainin ng 60 kilo ng karne kada linggo, hindi gaya ng kalabaw na mas madaling pakainin ng damo. Kung kailangan mo pang pakainin ng 60 kilos na karne ang tiger, edi mas maganda kung ikaw na lang ang kumain ng karne kaysa ipakain mo pa yun sa tiger. Kaya naman hindi na nakapagtataka na karamihan sa mga domesticated animals ay mga herbivore dahil mas madali silang pakainin kaysa sa mga carnivore. Pangalawang qualification ay friendly. Kapag sinabing friendly, ito yung hayop na hindi masyadong agresibo dahil paano mo paaamuhin ang hayop kung sobrang tapang nito. Gaya na lang ng leon, hindi ito sinubukang paamuhin ng mga sinuunang tao dahil alam nila na patay sila rito. Sa halip, inalagaan ng mga tao ang maliliit na pusa gaya ng wildcat. Katulad din ng buffalo, merong buffalo na sobrang tapang at agresibo. Dahil dyan, inalagaan na lang ng mga sinuunang tao ang kalabaw at baka na di hamak na mas maamo at kalmado. Ang hippopotamus naman ay kahit mukhang baboy, hindi ito inalagaan dahil delikado. Alam mo ba na sa Africa, ang mga hipo ang hayop na may pinakamaraming bilang ng pinatay na tao. Ganon din ang giraffe. Kahit cute sila tingnan, walang farmer ang gugustuhing mag-alaga nito dahil patay sila kapag sinipa ka nito. Ang susunod na kwalifikasyon ay ang fecund. Tumutukoy ito sa kung gaano kadaling paramihin ang hayop. Ang halimbawa nito ay ang mga baboy. Naingganyong mag-alaga ng baboy ang mga sinuunang tao dahil nakita nila kung gaano ito kadaling paramihin.
Sa loob lang ng 1 taon, ang inahing baboy ay pwedeng magbuntis ng 2 hanggang 3 beses. Pwede rin itong manganak ng hanggang 20 pirasong biik kada taon. Ito ang mismong dahilan kung bakit hindi ginawan domesticated ang mga panda dahil mabagal itong magparami. Wala kasing gana ang mga lalaking panda na makipaglabing-labing sa babae kung nasa poder sila ng mga tao. Ganon din ang mga elepante. Hindi na ito ginawang domesticated dahil mabagal ito magparami. Inaabot kasi ng 2 taon ang buntis na elepante bago ito manganak. Pagkatapos manganak, kailangan maghintay ng 5 taon bago muling magbuntis ang babae. Inaabot naman ng 9 na taon ang batang babae na elepante bago nito maabot ang sexual maturity para mabuntis. Habang 15 taon naman ang inaabot bago maging sexually matured ang lalaking elepante. Bukod pa riyan, delikado ang mag-alaga ng elepante at baka matapakan ka pa nito. Magastos rin ito dahil matakot sa pagkain ng elepante. Dahil dyan, walang bansa ang matagumpay na nakapag-domesticate nito. Panghuli ay ang family. Kapag sinabing family, dapat ang hayop ay makapamilya. Ibig sabihin, pwede mo lang gawing domesticated ang hayop kung marunong itong sumunod sa social order na parang miyembro ng pamilya. Gaya na lang ng kabayo. Pinili ng mga tao na gawing domesticated ang kabayo dahil sumusunod ito sa kanilang pinuno. Kapag tumatakbo ang mga kabayo, nasa unahan ang leader. Sa unahan palagi ang leader na lalaki. Sumusunod ang leader na babae. Sumunod ang kanilang mga anak. Sunod ay ang second in command ng babae at ang kanyang mga anak. At sa huli na ang ibang miyembro ng pamilya. Madaling napaamo ng mga sinuunang tao ang kabayo dahil kapag napaamo mo ang leader ng mga kabayo, magiging maamo na rin sa iyo ang miyembro ng kanyang grupo. Kaya nga hindi na ginawan domesticated ng mga tao ang zebra dahil ang zebra ay walang konsepto ng pamilya. Kanya-kanya lang kasi ang buhay ng mga zebra at hindi ito sumusunod sa social order di gaya ng mga kabayo. Madali lang ang konsepto ng pamilya sa pagpapaamo ng hayop. Dapat, sa mata ng hayop, ikaw ang kanyang master. Kapag ang hayop ay marunong mangilala ng otoridad ng tao, mabilis mo itong mapapaamo. Gaya ng sa baka, kapag pinakita mo na ikaw ang leader ng kanilang grupo, palagi na silang sumusunod sa iyo. Ganon din sa manok. Ang mga manok ay may sinusunod na pecking order at kinikilala nila kung sino ang kanilang leader. Kapag pinakita mo sa manok na ikaw ang leader, palagi ka na nitong susundan. Ang mga aso ang pinakamagandang halimbawa ng hayop na napasunod ng tao dahil kinilala tayo bilang master. Bawat grupo ng aso, merong alpha male. Ito yung leader ng grupo. Sunod ay beta o yung second in command na pangalawa sa leader. At ang pinakamababang rango naman ay ang gamma at omega. Kapag naipakita mo sa mga aso na ikaw ang alpha o yung pinakamatapang, siguradong susunod sa iyo ang beta, gamma at omega kaya magiging maamo sa iyo ang buong grupo ng aso. Nagtagumpay ang mga sinaunang tao sa pagpapaamo ng mga aso kaya naging katuwang nila ito sa panghahunting ng makakain. Kapag pamilya ang tingin ng aso sa iyo, ipagtatanggol ka nito sa lahat ng kalaban. So, ayun na nga guys. Nakita nyo na ang 4 na kwalifikasyon sa pagpili ng hayop na paaamuhin at gagawing alaga. Para sa akin, gusto ko sana gawing domesticated ang mga panda. Yun nga lang, hindi ito pasado sa 4 na qualification. Oo nga't friendly at hindi mabangis sa mga panda, ngunit hindi ito feedable dahil puro kawayan lang ang kinakain nito at mahirap humanap ng supply niyan. Hindi rin ito pasado sa fecund dahil halos imposible ang pagpaparami o pag-breed ng mga panda sa pangangalaga ng mga tao. Hindi rin ito family-friendly dahil hindi ka naman kikilalanin ng panda bilang kapamilya. Sayang no? Ang cute pa naman ng mga panda. Kung ikaw ang tatanungin, anong hayop sana ang gusto mong gawing domesticated? Gusto mo bang gawing pets ang mga unggoy o ang mga buhaya? Paki-comment na lang sa ibaba ng video nang mabasa namin ang napili mong hayop. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay John Zane Cruz. Hello rin kay Antonio Pira. Shoutout kay John Lee Sadyang Color, Pamilya Vertulfo at Kainap Family.
Blue Isaac at Beatriz Iesha Escartin, Nika Salazar, Damier Vince Peña, at kay Marcus Ken F. Lucela. Maraming salamat sa inyong panonood na. See you guys in our next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!